Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yes, yo! Yes, yo! Yes, yo! Yes! Hi, good morning po mga kaibigan. Happy Monday sa inyong lahat. At syempre, ngayon po ay 22 ng Abril 2024. At hindi lang po yan, ang tabayanan nyo aking partner, si Attorney Ferdy Topacio. At nagpupugay tayong lahat ng magandang Monday dahil alam mo naman pag Lunes, ngayon ang umpisa ng pagpapala. Pagpapala na kung saan ay dapat maging masaya tayo. Thankful nga po ako ngayon kasi kahit na nasiraan ako ng sasakyan, ito nga, hindi masyadong mainit ang panahon. So, ano talaga, no? Kailangan talaga medyo laylo tayo sa paglabas-labas. Sabi nga ho ng iba, mag-ingat-ingat tayo sa sobrang init ng panahon. At mag-ingat din tayo sa depresyon. Alam niyo naman lalo na ako, alam niyo yung inyong lingkod ay mahilig ma-depress. Lalong-lalo na kapag nakakabasa ng mga malulungkot na balita. Yan, nadidepress na ho ako dahil una-una ay alam niyo naman, kailangan hanapan natin ang solusyon ng problema ng ating kapwa. Lalo na yung mga tumatawag sa akin at nagme-message na hindi ko po lahat kayang sagutin ang inyong mga problema dahil hindi rin po tayo handa sa mga problemang inyong kinakaharap. But anyway, tayo nga po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit na ganito ang panahon, talaga namang marami po ang nagpupursige na makapasok. Kanina napakarami yung mga riders na talagang nagmamadali, no? Kung hindi ka nga magaling-galing umiwas, talagang magkakasalpo, magkakahalikan kayo. Ganun na ho ang ngayon Kaya yung mga buti na lang, mababait yung mga may-ari ng mga malalaking sasakyan, kahit ay slow down sila, no? Hindi sila masyadong mainit ang ulo. Hindi kagaya dati, naku, grabe, no? Konting muntik-muntikan lang nakasigaw na yung driver ng tayo dahil kahit papano ay merong mga mababait na mga driver. Yan. Yung mga babait na driver na yan, sana dumami pa kayo at huwag masyadong mainit ang ulo. At pagkaminsan kasi, yung init ng ulo natin, no, hindi bagay sa Yes, Yo, Topacio. Kasi dapat masaya tayo, magbungad tayo ng napakagandang ehemplo. Ayan. Tama. Yes. At hindi lang po yan mga kaibigan, advance happy birthday sa aking only son and MJ De Guzman. Happy birthday to you. At may you have many more blessings to come. Salamat sa support. Baliktad birthday mo pero ikaw ang susuporta sa akin. Okay, ganun talaga ang uso ngayon. At hindi lang po yan, thankful tayo sa mga, congratulations Doc Melvin. Ako talaga naman napakarami mong mga accomplishment na naman. At eto, inuumpisahan nyo ng magturo na naman dun sa mga, alam nyo lahat tayo, dapat meron tayong mga background sa emergency medical response at hindi lang po yan, emergency medical services. At salamat din sa mga, alam nyo, masisipag tong grupo na to mula sa Metro Vision, no? Congratulations po sa inyong lahat dahil kahit papano ay binibigay ninyo ang inyong serbisyo all out, na talagang voluntaryo. Meron kanina tumawag rin sa atin at hinihingi nga po yung permiso para sa barangay affairs ng DILG. Naku, wala po akong alam diyan. Bagamat isa sa mga relative natin ang barangay affairs si Balmusina, pero alam niyo po, kailangan dumirekta kayo sa kanya at sabihin niyo yung magaganda ninyong plano. Yung mga proyektong magaganda, yan sabihin ninyo. Napakalaking bagay po yan sa ating barangay affairs ng DILG, lalong-lalo na kung ang suggestion ninyo ay pangkalahatan. Yan, pangkalahatan dahil unang-una, alam niyo naman, importante po na lahat ng mga kabataan po ay mabigyan natin na magandang libangan. Hindi lang po yan. Yung kanilang eagerness na ipagtanggol yung kanilang sarili. Yan ang napaka-importante. At kamakailan nga po, ito, nakadaupang palad natin, yung mga magagaling sa
martial arts, no? At hindi lang po yan, yung mga yung mga eskrima na gano'n. Ayan. Ako naman marunong ako sa sa taekwondo. Yan. Pero kasi before, trainee ako under marami tayong pinagdaanan ng mga ng mga trainer, no? Hindi na natin banggitin, baka magalit yung iba. Okay, thankful din tayo kay Grandmaster Rene Tongson, yan, Secretary General of Chairman ni Senator Miguel Mig Subiri of Philippine Eskrima. Kali Arnis Federation. Yan, sa ngalan ni Kuya Tek. Kaya Kuya Tek, binanggit ko na. At hindi lang po yan, ang founding chairman na si Abanico Tres Puntas. Yan. Ang chairman ng 10th FMA World Festival. Yan, chairman ng International Modern Arnis Federation. Dati marunong ako ng arnis ngayon hindi na masyado Alam nyo, ang isang bagay na hindi tuloy-tuloy yung practice, talagang madali makalimutan Dapat constant yung practice natin. At hoping, no, dito nga po sa sa mga taga DepEd ay maibigay po sana nila yung pagkakataon na tayo po yung magkaroon na hindi darating? Wala? Okay. Okay. Yung pagkakataon na lahat tayo, kahit babae tayo, kaya natin ipagtanggol yung mga sarili natin. Yun ang importante. At hindi lang po yan, dapat marunong tayong mag-ingat. Alam niyo po ba, yung pag-iingat kasi, isa rin yan sa mga dapat nating gawin, no? Sa mga kababaihan, ako'y nakikiusap din sa inyo na huwag tayong magsusuot ng mga maiiksing damit masyado, lalo na kung kayo po ay talagang gustong-gusto nyo magsuot ng maiiksing damit, pag dumating na kayo sa pupuntahan ninyo, magbaon na lang po kayo. Kasi para hindi nagkakaroon tayo ng trouble. Di ba minsan kasama ninyo yung boyfriend ninyo, kasama ninyo yung asawa ninyo, halimbawa, tapos nakamaiksi kayong damit, napapaawa yung boy. Di ba? Usually ganun na nangyayari. So ingat-ingat din. Huwag tayo magbigay ng problema sa sino mga kasama natin dahil alam naman natin, whether we like it or not, ipagtatanggol at gagawin ang lahat para tayo ingatan. Yan, di ba? Hindi po pwedeng titingin lang naman yung boyfriend nyo sa inyo, di ba? Kaya para maiwasan naman yung kaguluhan, maiwasan naman yung problema, huwag tayong magsuot ng mga damit na alam naman nating magkakaproblema. Kaya yung mga short, di ba? Maraming mga short ngayon na ang tawag pa nga dyan ay PP short. Ayoko nang buuin di ba? Yung mga ganon kasi, yun kasi nagbibigay din ng maraming problema. Alam natin magaganda mga legs ninyo, alam nating mapuputi, umiilaw yan, di ba? Ganon talaga. But, kailangan po, mag-ingat din tayo. Huwag nating bigyan ng problema o sakit ng ulo mga mahal natin sa buhay, di ba? Yan, isa yan. So, ngayon, napag-usapan nga namin ng founding chairman na si Rene Tongson, ang Grandmaster. Nakakatuwa kasi isipin ninyo, ito pala'y sinusuportahan ni Senator Miguel Mig Subiri. Ayan, hoping si Senator makadaupang palad natin. Medyo talagang hindi ako gagaya dati na lahat na lang ng mga sa Senate kasi lagi tayong imbitado dyan nung last year, no? Sa mga press con. Pero ngayon, hindi na ako masyadong nakakapunta Kasi iba na talaga yung panahon ngayon. Maraming mga priority na dapat nating unahin, di ba? May mga ganon, lalo na kung may mga elder tayong kasama sa bahay. Siyempre, kung wala tayong ibang pupuntahan o mas importante para sa atin, mas inuuna natin yung ating mga elder sa bahay. Okay, yan po. Okay, meron din ng grupo ng International Chief Instructor Abanico, okay? Si Sec Gen, Philippine Eskrima, ayan, si Kali Arnis Federation. Sila po ay 56 years na in Filipino martial arts. Arnis, yan, travels worldwide for spreading the Filipino fighting system. Yan. Ito yung mga gustong-gusto kong mapag-aralan, no? Bagamat tayo naman po ay hanggang martial arts lang. Hanggang doon lang ako At yung iba kasi, meron tayong ilang mga friendship dyan, nakababaihan din, na kahit papano nag-e-ensayo para dyan. At hindi lang po yan, dapat alam po natin yung mga gamit natin, kagaya ng mga payong,
Yan ho kasi nagagamit ho yan pang panangga sa mga masasamang tao kahit papano. Kung meron kayong daladalang payong, dapat alam nyo gamitin yan kung paano nyo maipagtatanggol ang inyong sarili. No? Yung brother ko, sa sobrang pagtatanggol naman, naalala ko bigla, yung bunsong kapatid ko, yun nga po, napatay yung kapatid ko dahil sa doon sa ibang tao, di ba? So, yan po, ingatan po natin yan. Yung pala naman, yung mga taong sinaway ng kapatid ko that time, nung nasa ombudsman. Katrabaho kasi yung brother ko nun sa ombudsman, my youngest brother. So, ang nangyari ho, ay nagtakbo yung mga pasahero ng jeep at yung naiwan yung brother ko kasi 6'2" siya that time, no? Hindi niya na ipagtanggol yung sarili niya dahil nga po sa sobrang laki niya, tsaka 5 yung mga hold-upper. Hold-upper pala yun. Sino mag-iisip, no, na mga mga suot, mga ganun. Sabi nung nung jeepney driver. Pero, alam nyo, yung mga hold-upper, usually, nag-aayos yan para hindi masyadong obvious na sila po'y gagawa ng masama. So, yan po yung mga dapat ingatan natin, paghandaan natin hanggat kaya natin, at wag tayong lalakad ng gabi. Lalo na kung naglalakad lang tayo kasama ng mga kaibigan natin, wag na wag. Piliin ninyo yung lugar na alam nyong safe kayo. 'Di ba? Yan ho yung usually nakakalimutan ng iba. Tsaka yung naglalabas kayo ng cellphone, nagte-text kayo sa kalsada, nagte-text kayo sa lugar na walang tao. Yan, medyo mahirap yan. Dapat alalahanin po natin yan. At yan po yung isa sa mga naalala natin na pwede nating pagtulungan. Na sana po yung mag-ingat-ingat po tayo dahil alam naman po natin na hindi lahat ng, di ba sa pamilya minsan, puro babae yan di ba? Wala man lang lalaki na ipinanganak si nanay at si tatay. May mga ganon. Pero usually, alam naman ho natin na ang tagapagtanggol ho natin kadalasan ay mga kalalakihan. Ayan, di ba? Sila yung ating tagapagtanggol sa lahat ng oras. Kaya wag natin silang i-provoke o ma-provoke sila na magkaroon ng disgrasya o laban o away dahil lang sa atin, di ba? Sa ating mga kababaihan. Yan. Okay, yung sunod naman, sabi nga po, alam nyo may mga bagay na dapat ingatan din natin. Yan. Yung pag-iingat, ano ba yung pag-iingat na yon? Slowly killing you. Unti-unti na pinapatay tayo. Meron ba kayo naiisip na ganun? Yan. Dapat maisip po natin, ano ba yung mga bagay na unti-unti may nangyayari pala sa atin na hindi natin alam. I don't know kung aware po kayo, aware yung mga kabataan ngayon. Lalong-lalo na yung mga nagdadalaga, nagbibinata, yan. Dapat aware tayo. Unang-una, dapat po ay meron tayong tamang tulog. Yan. Yung tamang tulog, alam nyo na yan, 6 to 8 hours a day. Pero ako hindi ko nagagawa yan. Alam niyo po ba, ang sobrang konti ng tulog o sobrang dami ng tulog ay masama. Isa po yan sa mga bawal na mangyari sa atin. Yan daw unti-unting pumapatay sa atin. Can you imagine that? According yan sa mga ekspertong nakausap ko. Pangalawa, overuse ng mga gamot. Yan, yung overuse ng medication. Lagi ho nating tatandaan na ang sobrang paggamit ng mga iba't ibang klase ng gamot. Di ba may mga gamot tayo minsan masakit ang ulo, inom ng gamot. Masakit ang tiyan, inom ng gamot. Di ba? Kagad ang ginagawa natin. O masakit ang ating kasukasuhan, inom ng gamot. Laging yun yung ating naiisip pero hindi natin alam, may alternative nga pala doon. Yung alternative na pwedeng panlunas ng problema sa ating mga problema sa ating katawan, dapat yun po yung ating gagawin ayon sa eksperto. At syempre, ayon din yan sa ibang mga doktor na kaibigan po natin. Hello kay Doc Peter Dator at Doktora Ami Paz Dator ng Sanda Diagnostic Clinic. Diyan po yan sa kanto ng Laon-Laan Street and dating Governor Forbes. Yan, Manila. Yan, bandang UST po yan. Okay, ang susunod naman po, yung
pag-iwas sa exercise. Naku, sino pa po ba ang nakapag-exercise pa ho ba kayo? Yung mga lagpas na ng 50, ayan, nakapag-exercise pa ba? Eh kung hindi, yan yung isa sa mga bawal daw. Yan. Pag di na tayo 50 anyos, halimbawa, mag-50 na kayo at hindi pa kayo nakapag-exercise, masama din po yan. Isa yan sa mga bagay na dapat nating wag alisin sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay. Ang pang-apat, yung sobrang pagkain. Naku, sino sa inyo mahilig umattend ng mga piyesta-piyesta? Mahilig umattend ng mga birthday. Lahat na yata ng birthday pinuntahan, kinainan. Isipin nyo, yung sobrang pagkain po, nakakasama daw yan. Bakit? Siyempre, usually, sa mga handaan, pansinin po ninyo, karamihan ay mga luto sa mantika. Kapag niluto yan sa mantika, yan po ang isa sa mga problemang dapat nating iwasan. Yan. Kung mapapansin po ninyo, yung mga, ako mahilig ako, laman ako ng mga fast food Pero, di ba, kailangan maghanap naman tayo ng kainan na hindi madalas ay luto sa mantika ang ating kinakain. Yan, iwasan po natin yan. Alam nyo na kung bakit, di ba? Lack of social activities. Sino pa ba ang gumagawa? Kapag ikaw ay tumugtong ng 50, kadalasan napakarami na pong mga hindi natin ginagawa masyado, di ho ba? So, ano man yung mga social activities na yan, ay ibalik po paunti-unti. Kasi maganda rin po, nalilibang kayo, nagagawa ninyo yung mga bagay-bagay na hindi nyo na ginawa. Lalo na nun, itong nakaraang pandemic, napakalaki ang problemang ibinigay sa atin, di ba? Yung mga artificial intelligence naman, huwag nyong masyadong gamitin yan dahil baka pumurol ang ating mga utak. Alam nyo na, kapag tayo ay umasa sa artificial intelligence, baka makalimot na tayo at hindi na natin magawa yung sarili nating kaisipan. Diba? Yan, tandaan po natin. Okay, sabi nga po, masama din ang paggamit ng mobile time. Mas mahaba ang oras. Ayan. Sino ba dito ang hindi mahaba ang oras sa social media, sa mobile time? Paggamit ng phone. Lalo na kami, di ba? Kita nyo naman dito sa aming ginagawang trabaho ngayon. Ito ho ay gamit na gamit namin ang aming oras sa lahat. Sa cellphone, sa lahat po ng klase ng computer, di ba? Yan po ay dapat ipahinga natin. Ipahinga natin yung ating mga mata. Pero, di ba? Siyempre, magagalit si boss. Anong ginagawa mo dyan? Puro ka pahinga. Lalo na pag na-timingan ka, di ba? Yan, ang bawal na bawal. Pero, siguro may mga alternative dyan na pwede ninyong gawin. Yung pagkain ng tama para doon sa ginagawa ninyong trabaho. Pagkain ng tama. Kumakain, iwasan po ninyo mamantika, i-alternative ninyo yung mga prutas, alternative ninyo yung mga nilaga, yan, yung walang masyadong mantika, yung mga steam na mga importante ho yan, yung mga luto sa steamer. Importante ho para sa atin na, lalo na kung kayo po ay sobra na sa pagkain ng mamantika. Yan ang sabi ng eksperto. At hindi lang po yan, thank you nga pala dun sa mga doktor na nakakadaupang palad natin sa lahat ng oras, lalo na sa Philippine College of Physicians. Hello po sa inyo. Ayan. Yung mga doktor din dyan sa Medical Association of the Philippines. Hi! Diba? Ayan, thank you. Ayan, at hindi lang po yan, lahat ng mga, sabi nga ay yung mga doktor sa Medical Response Team. Yan, salamat po sa inyo. Dahil sa inyo ay marami kaming naiintindihan. Yan. Okay, sabi nga po, staying in an unhealthy relationship. Eto, hindi nyo ba alam, hindi na kayong masaya sa inyong mga kasama sa buhay? Naku, masama daw yun? Ganon? Masama pala yun.
Yan, maraming nagsasabi niyan. At hindi lang po yan, sabi nga po ng psychiatrist, kapag ang isang kasama mo sa relasyon ay hindi ka na masaya, lagi ka nang inaaway, lagi ka nang pinagbubuhatan ng kamay. Di ba? May mga ganun no? Usually, mga lalaki nagbubuhat ng kamay. Pero, meron din akong kilala, babae nang bubugbog ng asawa. Lalaki yung asawa niya, binubugbog niya, grabe. Hindi lang siya pinapatulan, di ba? So, ito yung isang bagay na dapat nating iwasan. At kung hindi maiwasan, lumayo muna. Mag-separate muna kayo kaysa magkasakitan kayo. At yun daw ay isa sa mga relasyon na maaaring makasira sa iyong kalusugan. Meron ba kayo dyan na alam? Yan. Kung meron dyan, sabihin nyo to. Maghiwalay muna kayo. Ayan. Magbalikan na lang kayo pag okay na. Ganun ho yung dapat nating ingatan natin. At mamaya po, itutuloy ho natin ang usapin natin ukol dyan. Slowly killing you. Mga bagay-bagay. At time check muna tayo mga kaibigan at magbabalik po ang Yes Yes Show after few reminders. Ayan. At mamaya baka dumating na si Atty. Topacio. Ang oras po mga kaibigan, alas 11:25 na ng umaga. Dito pa rin sa Yes Yo Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Topacio! Yes Yes Yo! Yes Yes Show! Yes, ang alam pa rin po ni Atty. Ferdy Topacio. Ako pa rin po si Juvie de Guzman. Ang oras po, alas 11:34 na. Mantakin nyo. Mukhang nagkaroon ng emergency yung anyway, alam nyo mga kaibigan, ito mga sinasabi ho natin ay paalala na dapat ho nating iwasan. Dahil kung hindi ho natin maiwasan, maaaring tayo po mismo, yung mismong katawan natin hindi natin ine-expect na bumababa na yung ating immune system. At pag bumabaho ang ating immune system, ayon sa mga eksperto, ay talagang tayo po ay unti-unting manghihina, unti-unting mawawala ang ating mga lakas. Yan. At syempre mamaya babati ho tayo later on. Tapusin lang po natin ito mga kaibigan. Ang susunod naman po, yung meron ba kayong kilala na ayaw magpa-araw, di ba? May mga taong gano'n na pag merong ay lumalayo, umiiwas, laging nakapayong, yan, sama rin daw po yan. Dahil kapag tayo po ay kulang sa sikat ng araw, ay magkakaroon tayo ng pamumutla ng ating mga balat. Yan. At hindi natin alam na yung sikat ng araw ay meron din po palang nutrisyon na ibinibigay sa ating mga at hindi lang po yan nagpapaganda rin po yan ng kutis. Kaya lang, wag lang po yung araw na yung after lunch, yung mga araw na napakainit, yung hapon, tanghali, yan. Nako, hindi na daw magandang araw. Mas maganda yung araw sa umaga. Kaya huwag kayong matakot yung maarawan sa gitna ng daan habang kayo naglalakad, lalong-lalo na kung ito ay umaga. Bago kayo good thing na maarawan kayo. Okay. So naman yung negative thinker, kayo kabilang dito, mahilig sa mga negative. Yan. Baka kayo ayaw kayong lagi negative sa inyong sarili, di ba? Hindi nyo pa man din nakikita yung tao, ay hindi nyo. Panghusga ba kayo? Yan. Tanungin natin yung mga sarili natin. Dahil alam nyo ho, ang negative thinking po ay hindi ho nakakatulong sa ating sariling gawain. Di ba? Lalo na pag meron kayong ginagawa, pagkatapos negative na kagad yung iniisip po natin. Kasi sabi nga po ng mga eksperto pa rin, yung aking kaibigan na psychiatrist, no? The more na negative tayong nag-iisip, usually nangyayari talaga yan Kaya yan, iwasan natin ang pag-iisip ng sobrang negative. Halimbawa, tayo po ay dumadami na ang ating mga kabilbilan. Di ba? Pag kayo ay medyo tumaba na, lagi niyong isipin na pwede pa kayong pumayat. Pwede pa kayong maging sexy. Di ba? Paanong paraan? Siyempre, iwasan po natin ang mga pagkain. Ayan.
Aray ko. Iwasan po natin yung mga pagkain na, alam nyo na, kumain ay natutulog ka agad. Yan. Ay, patay kang bata ka. Yan. Talagang tataba ka niyan kasi hindi mo pa natutunaw yung kinakain mo ay tinulugan mo na. Pag ganun kasi, usually, sabi ng iba, sabi ng mga eksperto, alam niyo naman yung mga sa mediko, di ba? Yan daw ay usually sabi nga, diabetic. Ganun, sabi nila. Kapag ikaw ay kakakain mo lang at kagad, maaaring ikaw po ay miyembro ng merong diabetes. Okay? Aray. Di ba? Ganun. Pagkatapos ng kumain, parang ang sarap-sarap mo. Ganun na ganun yung ating nararamdaman. Okay. Sabi nga po, lahat ng mga tao na masyadong kumain ng matatamis, masyadong uminom ng anumang inumin na matamis, lalong-lalo mga soft drink, naku guys, naku, iwasan na natin yan. Sa, parang ako din no? Oh my God! Iwasan ko na rin yan. Ayoko na. Basta may matamis, basta may sugar. Lagi yung titingnan yung mga iniinom nyo, ha? Tingnan nyo may mga content yan, di ba? May carbohydrates, ganun, etc. Lalo na kapag sugar, nakikita nyo malaki yung content, itigil nyo na yan. Stop it! Sabi nga po, yan, magbaon na lang kayo ng tubig. Merong mga ilang nakausap ako. Kasi pag sinabing tubig, ay, pala inom naman ako ng juice. Ayan, mali po yun. Ang juice ay hindi po tubig. Once na ito po ay may kulay, lagi yung tatandaan hindi po yan tubig. Pag sinabing tubig, walang kulay yan. Tama. Yun ang tubig. Pero pag meron na siyang halo, binudburan nyo ng powder na kunwari orange, naku, hindi na po tubig yun kasi juice na po yun. At yan po ay isa sa mga masama sa atin. Baka ninyo, tandaan nyo yan, dyan ang gagaling yung mga yung mga iniinom na puro sugar. Yan. Kaya mag-ingat guys. Nako, pag kakain kayo, wag na kayong maghanap ng inuming may kulay. Tandaan niyo yan. Dahil yan po ay makakasama. Okay? Taking too much sugar and salt. Bawal na yan. Na kakain kayo ng masyadong maalat. Nako, ay baka mahilig kayo dun sa mga itlog na maalat. Yan. Kaing maalat, ulam na maalat. Naku, wag na po. Umiwas na rin tayo. Dahil yan po, lagi niyong tatandaan. Di ba sinasabi ng mga doktor sa atin, let your food be your medicine. Kung yung kinakain natin, meron tamis. Yung kinakain natin, masyadong maalat. Tapos yun ang magiging medicine natin. Patay tayong bata dyan. Talagang tayo po magkakasakit kasi yung kinakain po natin, yan po ang nagdadala sa atin. Aha! Eto. Overworking. Ikaw ba'y masyado na sa iyong trabaho? Ang alam kong trabaho 8 hours. More than that, yung iba 24 hours. 12 hours. Naku, masama na po yan. Kasi po, pag kayo po ay overworking, wala na ho kayong time halos kumain. Wala na kayong time halos uminom ng tamang dosage ng tubig. Yan. Sabi 6 to 8 hours. Hindi, 6 glasses to 8 glasses. Yan. Hindi yung oras, kundi yung dami ng iniinom nating tubig. Alam niyo po ba, kapag tayo daw po ay hindi uminom ng tamang dami ng tubig, yan po ang magiging dahilan ng ating dagdag sakit. Tandaan po niyo yan dahil alam niyo po, mas maganda po yung nag-iisip-isip din tayo na kahit tayo, maiwasan natin ang magkasakit. Bakit kamo? Dahil kapag kayo po ay sumweldo, baka tapos yung sweldo niyo, pambibili niyo lang. Namamagana yung paa natin dahil po sa sobrang kain ng kung ano-ano na nagbibigay sa atin ng sakit. Diba? Kita niyo yung mga yung mga mahilig sa balon-balunan, yung mga ganun, yung mga masarap yun di ba? Yung mga balon, yung mga laman loob, yung mga ganyan. Sabi nila hindi raw sila kumakain ng mga ganun.
umiinom lang sila o nagsasabaw. Pero alam nyo po ba na yung galing sa mga taba, tapos pinansasabaw ninyo sa inyong kanin, ay para na rin ho kayong kumain ng bawal. Yun po yun. Ibig sabihin, merong katas na mga laman loob na siyang nagbibigay ho sa atin ng sakit. Kaya iwasan po natin yan, guys, dahil yan po ay isa rin na nagtitrigger sa atin para magkaroon tayo ng sakit. At yung pamamaga ng paa ninyo, pamamaga ng kasukasuhan ninyo, pananakit ng inyong mga buto-buto dyan, guys, po ang pinanggagalingan ng ating mga sakit-sakit sa katawan. Okay? So, yan po yung neglecting personal boundaries. O nga, yan. Kayo po ba baka naman kayo ay nakakalimot na sa inyong sarili. May mga nalilimutan natin usually sa ating sarili. Yung iba dyan masyadong, sa sobrang ganda, dami nanliligaw. Sa sobrang dami naman na nanliligaw sa kanya, nakalimutan niya na yung boundary niya na, teka muna, ang dami ko nang kausap. Dapat pala isa-isa lang. Kasi kung tayo po ay matutulog na lang, may kakwentuhan pa tayo sa internet, may kakwentuhan pa tayo sa cellphone, may ka-chat pa tayo, isa ho yan sa mga problema natin. At problemang dapat po natin. Okay? So, yan po yung mga ilang paalala po natin mula dito sa Yes Yes Show, Topacio. At of course, babalik ulit tayo, makalipas lang ilang paalala po sa inyong lahat. Time check muna tayo again. Ayan, parang bilis ang oras, ano? Okay. Yes, at hindi lang po yan, mga kaibigan, tandaan po natin na tayo po hindi na no? Ang oras po, mga kaibigan, 11:44 ng umaga. Babalik po ako. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Yan, sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. At syempre ako pa rin po si Joey de Guzman. Ako, kamusta na ho kaya si Sir? Ano nangyari? Yan, hindi ko makasi kanina makontak. But anyway, sa ngalan po ng Borracho Film, ako, kamusta na ho yung mga talent ng Borracho Films? Ano nangyari sa'yo, Sir Dennis Arce? Ayan, sabi mo ngayong Monday, di ba? Anyway, yan, ano kayo nangyari? Hindi ko alam kasi alam nyo po, ay tayo po'y nasiraan ng sasakyan na na-delayed lahat yung mga supposedly kinontak kanina. But then okay lang, talagang ganun ang buhay, di ba? Hindi talaga ang isang bagay, lalo-lalo na yung mong ginagamit, di ba? Talagang dami ho ang problema niyan, lalo na kung hindi na siya bago. Ganun talaga. But anyway, bago ang lahat, syempre, batiin muna natin to ng hello, yung aking mga kaibigan na nagpapabate. Siyempre, yung mga friendship natin. Hello kay Veronica Estrada Lim ng Benjamin Construction. Ako, yes, papasyalan kita. Mag-alala, sis. At alam ko, busy ka. Yan, salamat sa'yo. June Carlos, hello din. Kay Katirso Peralta, hello kapatid. At siyempre, kay Doc Jim Sanchez, Doc MJ Evangelista, kay PC Joe Salcedo, hello po. Victoria Wood. Yan, ito yung pinakamaganda kong anak-anakan. Yan, ang po ng yumaong si Victor Wood. Si Victoria Wood po, na isa na rin pong artista. Patrick Roquel, hello po. Si Oni, Johnny, Marlon and family, hello po. Anita Mendoza and family, naku, patuloy niyo po nga subaybayan ang lahat ng programa DWIZ. And thank you so much sa inyong support, no, sa panonood, sa pakikinig. At hindi po yan, meron din po tayong Aliw Channel 23 na lagi po ninyong antabayanan. Lahat ng programa ho dito talagang magugustuhan po ninyo. Kay Doc Mon Del Rosario. Hi, Doc Mon. Hello din kay Susan Cambry, kay Sir Raul Esperas. Ay, kay Raul, kamusta ka na? Ayan. Hoping you're well. Okay na. Yan, Kuya Raul Esperas. Boss Edgar, hello po. Boss Edgar Cabangon. Kay Sir Dante Ang, thank you sa pagbate. Salamat, Sir Dante Ang. The second, Attorney McNeil Rante. Hi, sir. Hello din kay Catherine Alamon ng Hinas
Mabuhay ang mga taga Marikina. Thank you so much. Kay Sir Henry Soleta Tenedero. Yan. Hopefully, makapunta ho tayo dyan as one of the guest speaker ng mga MASCOM student dyan sa sa school ninyo. Yan. Huwag kayong mag-alala. CCW National President Jigs Magpantay and family. Hello po. Welcome back to the Philippines. Yan. Galing siya ng Malaysia. Okay, Captain John Michael Ahero ng Valenzuela City. Hello din kay Mami. Hello. Kay Boss MB Evangelista ng USA. Thank you so much. Sa Cabangon family, thank you so much. Kay Egay Erice, salamat po sa pagbate. Of course, kay Miss Maruha de Asis ng Margo Management Consultancy and Services Incorporated. And not only that, mga kaibigan, alam niyo ho, napakaraming bagay na dapat natin isaalang-alang, no? Hindi na nabanggit natin, pati pagiging negative thinker din, masama din po yun, Kaya, pagkakita nyo sa isang tao, tas negatibo yung sinasabi ninyo, wag, baka mag-bounce back sa inyo yan. At yung negative, sinasabi mo sa kapwa mo, ay baka mapunta sa'yo. At hindi lang po yan, kapag may isang bagay ka na ginusto na gawin mo na, wag ka nang mag-alala. Ang panahon, makukuha mo, marireach mo mga bagay-bagay na gusto mong gawin. Yan. Basta may halong panalangin yan. Kailangan huwag kayo makakalimut manalangin dahil lahat ng bagay matutupad basta may panalangin. May tiwala tayo sa Panginoon. Okay, sabi nga po, ingat din sa mahabang pagkakaupo. Yan. Mahabang pagkakaupo. Yan, yung masyadong matagal maupo, hindi na tumatayo. Hindi nagre-rest ng punta sa mga mga CR, di ba? Nakalimot na. Okay, masama din yung sobrang haba ng pagkakaupo. Okay? Yung bad body posture. Bad body posture, kailangan ganon. Ayan, wag masyado tayong parang laging nakahiga. Ayan. Masama daw yan kasi baka yung ating yung likod, alam niyo yung ibang problema nila yung scoliosis. Yan, ingat-ingatan natin yan, lalo na yung mga kababaihan. Usually kasi, kapag tayo ay hindi maganda yung ating pagkakaupo, hindi natin inuunat yung ating pangangatawan. Stomach in, chest out, dapat ganun talaga. Yan. Para maiwasan natin yung pag-dislocate ng ating mga buto, lalo na sa likod. Okay, spending before earning. Nako, ito yung mga sinasabi ng mga eksperto. Hindi pa kayo sumisweldo, mas malaki tusin ninyo. Ayan, paano ba nangyayari dyan? Okay, kami tayong mga kilala. Ewan ko rin kung may kilala kayo na mga mahilig mag-shopping. Hindi pa nagkakapera, na-shopping na. Halimbawa, meron siyang darating na pera na 10,000. Sample lang. Sa buong buwan na yon, gastos na siya ng 15,000. O diba? Nag-over pa siya ng 5,000. Ang ibig lang pong sabihin, kung wala pa sa kamay niyo ang perang gagamitin ninyo for the day, wag muna kayong gumastos hanggat maaari. Iwasan natin yan. Dahil yung spending before na makatanggap tayo ng pera na pang-gastos natin, yan ang maglagay sa atin sa hindi tama. Ano yun? Di ba meron basic na binabayaran natin buwan-buwan? Gaya ng ilaw. Di ba? Ang mga emergency. Halimbawa, yung mga gamot, emergency na, ano pa ba ibang emergency? Di ba? Pag nagkakaroon tayo ng aksidente. Kaya nga ako gusto ko ng sumali sa eternal plans. Ayan. Kailangan kasi lahat handa tayo kung ano yung mga bagay-bagay na makakatulong sa atin in the future. Ayan, pasensya na dun sa cousin ko, yung pamilya namin sa probinsya na namatay yung pinsan ko. Dahil nga po, heat stroke, pero po, ang kalungkutan ko sa kanila, hindi po sila nakapaghanda. Ayan. Dapat talaga meron tayong pinaghandaan. Ngayon, eto na. Nanghihingi kung kani-kanino para mailagay sa magandang hantungan yung aking kamag-anak. Pero syempre, hindi sapat
yung mga bigay ng kamag-anak, hindi sapat yung mga bigay ng mga kaibigan, at hindi rin sa anong perang meron sila. 'Di ba? So, yun yung mga dapat pagandaan. Hopefully, makausap ko ulit si Sir Jerry, ang trainer ng Eternal Plans. Matagal ko na siyang tinatanong pero hindi ko siya na-locate. Anyway, next time, malay niyo po, ito importante bagay na dapat meron tayo. Okay? At ngayon, kita niyo, bilis ng oras. No? Magpapaalam na rin ako agad. At wala pa ba yung ating mga paalala dyan? Ayan. Mga dapat nating pasalamatan itong mga tao na bahagi ng ating programa. Salamat po yung mga naka-duty. Si News Director Judith Larino. Thank you so much. Desk Editor Sir Drew Nasino. Yan. Tech Engineer natin si Winner Contehino. Lirico Hermoso. Ken Sale. Si Chat Josue. Gil John Reyes. Thank you so much. Ang broadcast si VJ Dominguez. Hi, thank you so much. Teleprompter si Neil Joy Abelia. Ang ating mga writer si Hyacinth Ludovico, Geraldine Dowinog, Jen Patrolia. Yan, thank you so much. Si Cas, ang ating CA, yan, si Yasmin Pantaleon, Jack, si Eliza Kevin. Thank you rin kay interns natin. Ayan, si John Lloyd Malinay, John Real. At antabayanan nyo mga kaibigan, ang napakagandang programa syempre. Ang susunod sa atin, ang Balitang Bayan ni Boss Drew Nasino. Yan. Maraming salamat po mga kaibigan. At of course, ang alam pa rin po ng ating gwapong-gwapo na abogado. Ayan. Ang kaagapay, ang ating kaibigan. Walang iba kundi si Attorney Fergie Topacio. Ako pa rin po si Juvie de Guzman, nagsasabing, we love you very much. At antabayan niyo ang Yes Yes Show. Bukas pa rin, same time, same place. Ako po si Juvie de Guzman. I love you all. Bye! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!